Ang may-ari ng Jianyue Pavilion, si Su Zhaozhao, ay personal na sumusukat ng mga sukat para sa autumn outfits. Noon, ako ang CEO ng isang top 500 na kumpanya sa buong mundo. Pero sa hindi inaasahan, isang aksidente biglang binago ang lahat. Bigla na lang ako napunta sa sinaunang panahon. Noong una ko napadpa dito, medyo nagtatambok ako sa langit. Ang pamilya Su ay dati mga maliit na negosyante ng tela. Puno ng mga pangkulay ng tela ang buong mansyon ng Su. At lahat ay nagtatrabaho ng gusto roon. Hindi naging maayos ang negosyo. Laging kulang kita kaysa sa gastos. Kaya napakahirap ang aming pamumuhay. Simula nang lumipat ang kaluluwa ko dito, ako na namamahala sa negosyo ng Su. Kasabay nito, nagbukas ako sa Lin-an ng isang tanyag na tindahan, ang Jianyue Pavilion. Ako na ngayon ang may-ari ng pavilion. Mula noon, unti-unting bumuti ang pamumuhay ng pamilya Su. Matapos ng 3 taon, nasanay na ako sa lahat ng mayroon ako ngayon. At ngayon, ay hindi na ako CEO ng isang global top 500 na kumpanya. Isang anak ng pangkaraniwang negosyante sa Lin-an City. Marunong makisabay at may malawak na pag-iisip. Kapag maayos ang negosyo, maaari ka rin mamumuhay ng marangya kahit sa sinaunang panahon. Kaya ang layunin ko ngayon, kumita at magpakasaya. Kung anong masaya, yun ang gagawin ko. Hindi talaga matatawaran ang kapangyarihan ng Jiangnan Royal Residence. May kapangyarihan at kayamanan. Kahit ang mga taga-bantay lang ay bihis na bihis. Sangye, huwag magmadali. Dahan-dahan lang po. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa kanya. Si Songshi, ang prinsipe ng Jiangnan. Siya rin ang gobernador ng 5 lalawigan ng Jiangnan at ng 2 ilog. Hawak niya ang maraming sundalo. Buong Jiangnan ay nasasakupan niya. Sa madaling salita, si Songshi ay halos katumbas na ng isang emperador ng Jiangnan. Patawad! Napaka-stricto naman ni Sanye. Kaya pala takot sa kanya lahat ng tao sa mansyon. Bini, bakit po palagi kayo may sonabelo? Napakaganda ng mukha ni Bini Su. Parang diwata. Ay, mas maganda po siya sa kaysa diwata. Alam ko na talaga magdadala ng gulang mukhang ito. Palagi kong may sonabelo o kaya nakatakip ang mukha. Isang anak lang ako ng ordinaryong negosyante para makakapagpabagsak ng bayan. Hindi yan magandang bagay. Ginang Zhang, mauna na po ako. Ay, grabe ang batang ito. Kumpletong ilong at mata. Paano nagkaroon ng ganyang itsura ang isang tao? Bini, pagod ka na ba? Ayos lang. Nahulog lang ang bela ko sa kalagitnaan. Nakita ng prinsipe ng Jiangnan ang mukha ko. May sinabi bang prinsipe ng Jiangnan sa'yo? Wala naman. Isa siyang mataas ng pisya ng buong Jiangnan. Ano bang gandang hindi pa niya nakikita? Siguro, wala naman siyang magiging interes sa akin. Mabuti naman kung ganoon. Ang prinsipe ng Jiangnan ay hindi mahilig sa babae. Parang walang awa sa pagpatay. 26 na siya. Pero kahit isa sa mga babae sa mansyon, wala siyang nagustuhan. Baka lalaki talagang gusto niya. Kung iisipin mo, si Songshi ay talagang gwapo at maayos ang itsura. Matangkad pa at may tindig. Sabi nila, nasagatan daw siya ng malubanong digma ng kabataan niya, kaya hindi na siya na makapag-asawa. Sabi nga nila, walang taong perpekto. Sayang lang talaga. Bini, pupunta ka ba bukas sa Jishi Hall? Oo naman, bakit naman hindi? Bukas, dudungkulin ko ulit ang mahal kong si Dr. Lin. Talaga bang gusto mo si Dr. Lin? Ang pamilya ni Dr. Lin ay mga doktor sa ilang henerasyon. At bukod pa dun, mahinahon at maalalahin ang ugali niya. Pangako pa niya sa akin, hindi siya kukuha ng ibang asawa habang buhay. Sa panahon ngayon, ang makahanap ng ganyang katapat na lalaki ay napakabihira. Walang problema, walang siksikan, walang pagiging alipin ng trabaho. Masarap din palang buhay sa sinaunang panahon. Simpleng buhay lang gusto namin. Ako, nagtatrabaho at kumikita. Siya naman, nanggagawa at tumutulong. Mabait at mapayapa kaming mag-asawa. Hindi rin kami kapos sa pera. Ang saya, diba? Tama po kayo, Bini. Bagay na bagay kami sa isa't isa.
Binibini, may naghahanap po sa inyo mula sa palasyo ng Jiangnan. Ginang Zhang, may kailangan po ba kayo? Inaanyayahan po kayo ng unang ginang na bumalik muli sa palasyo bukas. Bakit daw po? May isang maid kasi na hindi pa nasukatan kanina. Ah, ganun ba? Bukas, papapuntahin ka na ng tagapamahala ng tindahan. Ngunit ang bili ng unang ginang, kailangan daw kayo mismo pumunta. Sino bang ganang kaimportanteng tao at kailangan ko pang pumunta ng personal? Pero ang unang ginang ay hipag ni Songshi. Siya ang pinakamalaking kliyente ko. Sige, bukas ako na mismo pupunta. Ang kinikita ng Jianliu Pavilion ngayong buwan ay mas mataas ng 300 na pila kumpara nung nakaraan. Ang Jianliu Pavilion ay isang hain na tindahan ng kasuotan. Ang pangurayang kliyente nito ay mga mayayam at pagkapangyarang tao. Mas madaling kumita sa mga may pera. Ang kita natin sa susunod na buwan ay siguradong dodoble pa. May malaking order pa tayo mula sa Jiangnan. Isang napakalaking kliyente. Talagang masarap ang buhay kapag si Binibini ang sinusundan. Binibini, gusto ko ng adobong paa ng baboy. Matakaw ka talaga? Sige na nga, pagkatapos kung sukatin ang mga taga Wangfu, pupunta natin si Dr. Lin. Tapos, hiyain natin siya ng kumain ng masarap. Ayos! Ginang Zhang, sinang susukatan ngayon? Ah, malalaman mo pagdating mo, Binibini. Parang hindi ko pa napunta ng lugar nito kahapon. Pakiusap, Binibini. Dumiretso po kayo. Ay grabe, bakit may lalaki dito? Teka lang. Pasensya na po, mali po na pasukan kong lugar. Sino ka ba? Naku patay, ang lakas ng presensya ng lalaking ito. Nakakatakot sobra. Ako po may-ari ng Jianliu Pavilion, si Su Zhaozhao, para sukatin ng mga damit para sa mga kababaihan sa palasyo ngayong taglagas. Siguro po naligaw lang ang utosang naghatid sa akin. Nagkamali po ako ng paso. Naku. Alam mo ba kung sino ako? Kayo po ay... ang prinsipe. Dahil alam mong ako ay prinsipe, bakit ka pa nagtatakip ng muka? Kaya pala kahapon na may belo ka. Ngayon naman ay panakip sa muka. Ang itsurang ito. Patawad po, prinsipe. Nakalimot po ako. Ah, prinsipe. Kailangan ko pa pong magsukat ng iba. Maaari na po ba akong umalis? Sandali lang. Ha? Ang susukatan mo ngayon ay ako. Ako po yung nagsusukat lamang ng mga babae at bata. Para sa kalalakihan, may iba pong sastre. Sukatin mo. Patawad po, prinsipe. Hindi ko po sinasadya. Ipagpatuloy mo. Sige po. Tapos na pong pagsukat, prinsipe. Maaari na po ba akong magpaalam? Magaling ang pagkasukat. Salamat po.
Ang galante naman ng prinsipe. Gintong si Eko. Bini-bini, bakit parang hindi ka masaya? Sa kutob ko, para may masama kong nahihintay. Gamitin mo kaya ang pangpitong kutob. Hay nako, ikaw talaga. Sabihin mo nga, bakit kailangan mo maging sobrang ganda? Hindi ba pwedeng simpleng itsura lang? Bini-bini. Parang napakayabang naman. Ako na dating mataas na official sa negosyo, ang pinaka nangingibaba kong ugali ay pagiging praktikal. Pero sa itsurang ganito na kay gandang taglay at wala namang pamilyang maaasahan, hindi ito magandang bagay sa panahon ngayon. Mas mabuting magpakasalagad para iwas gulo at kapahamakan. Lencho Yuan, nakatingin ka sa akin. Gusto mo ba ako? Nasabi mo na ba sa pamilya mo ang tungkol sa ating kasal? Nasabi ko na sa kanila, pumayag na rin sila. Kaya bukas, pumunta ka na sa bahay namin para mag-propose. Huh? Magpapakasal na tayo agad-agad. Pumunta ka sa bahay namin para mag-propose. Magpapakasal tayo kaagad. Ha? Bakit naman ang biglaan? Di ba napagkasunduan na natin na kalahating taon pa tayo bago ikasal? Kung hindi ka pumayag, magpapakasal na ako sa iba. Sige, bukas pupunta na ako sa inyo para mag-propose. Ang totoo, tungkol kay Dr. Lin, hindi naman sa sobrang gusto ko siya. Masasabi ko lang, kung ikukonsidera ang lahat ng aspeto para sa mapapangasawa, siyang pinakaangkop. Bilis! May masamang nangyari! Tay, Nay, umpo kayo. Makinig kayo sa akin. Pumunta ko sa palasyo ng prinsipe para sukatin kayong kasuotan. Pagkatapos nagustuhan niya ako, hindi ko rin alam kung bakit. Wala naman akong ginawa. Ano ba sa tingin ninyo? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Hindi ko naman kasalanan kung maganda ako. Hindi ko nga siya type eh. Bakit naging ganitong sitwasyon? Naintindihan niyo ba? Tamang ginawa mo. Ang gandang mong yan. Masyadong nakakaakit ng atensyon. Mas mabuting pagkasalan mo agad si Dr. Lin para matahimik ng buhay mo. Kung may masamang balak ang prinsipe, anong gagawin natin? Kawawa naman ang anak kong si Jiao Yao. Ikaw umiiyak. Tungkol sa bagay na ito, hindi pa naman ito tiyak. Naghahanda lang ako kung sakali. Total, bukas naman, si Lin Xingyuan ay pupunta para mag-propose. Tapos ng usapan. Gawin natin itong simple lang. Mas mabilis, mas mabuti. Ganun na nga. Miss, may naghahanap sa inyo. Si Lin Xingyuan ba? Hindi ba't napagkasunduan na natin? Yang tanga na yan, pupunta sa bahay para mag-propose. Bakit siya? Miss Su, inatasan ako na matandang gina ng palasyo para batiin ka. Nagustuhan ka ng matandang ginang dahil ikaw may talino at kagandahan. Gusto kayang ipasok sa palasyo upang paglingkuran ng prinsipe at gawing mahal na asawang kalaguin ng prinsipe. Miss Su, akong tagapangasiwa sa tabi ng ginang. Ang ating prinsipe, isa siyang natatanging lalaki sa lahat. May mataas na katungkulan at sa loob ng maraming taon, walang malang kahit isang tagapaglingkod na babae. Walang kahit isang kabit o kasambahay. Kapag ikay pumasok sa palasyo, ikaw lang magiging tanging babae sa tabi niya. Kaya nga sinasabing ikay isang maswerteng babae. Pinabati kita, miss. Ikay magiging isang gina ng palasyo. Magiging asawa ko ni Songshi. Umasa mataas na likunan. Isang karangalan talaga. Pero si Miss ay Zhang Mama. Tunay ngang karangalan ito para sa akin. Ipagbigay alam sa ginang na sana ang kanilang panig ay pumunta bukas sa aming tahan upang pag-usapan ito. Opo. Para sa kanila, ang makapasok sa palasyo ng prinsipe at maging asawa niya ay tila isang biyayang bumagsak mula sa langit. Sino bang tatanggi doon? Ikaw hindi masaya. Ayaw mong pakasal sa mga mayamang pamilya. Ayaw mong maging ibong nakakulong sa mataas na pader. Kung hindi sa talino mo, bakit nga ba si Dr. L napili mo? Hindi ba dahil si Dr. L ay nangakong hindi ka niya pipigilan? Kahit magpakasal na kayo, malaya ka pa rin na lumabas at magnegosyo. Pero miss, bakit mo sila pinagbigyan? Gumagawa ako ng tinatawag na time lag. Anong ibig sabihin ng time lag? Ay, hindi na importante yan. Pumunta ka agad kay Lin Xingyuan. Pantayan mo siya. Sabihin mo siya agad na mag-propose. Ayusin agad ang kasalang ito. Ipako na ito. Pagdating ng bukas, kapag engage na kami ni Dr. Lin, tingnan natin kung ano magagawa pa ng palasyo.
Sabi ni Zhang Mama sa tabi ng ginang na si Mizuru ay lubos na masaya nang pumasok sa palasyo at inayayahan ng mga tao mula sa palasyo na pumunta sa kanilang bahay bukas para mag-usap. Marunong makisabay sa panahon. Lalabas muna ako para mamasyal. Huwag naman sanang mamasyal ang prinsipe papunta sa Jinliu Pavilion. Para sa kasalang ito, nakumpleto ko na agad ang kuta ko ngayong araw. Isara ng tindahan. Ang inyong miss ay uwi na para magpakasal. Ang hindi kumita ng pera ay sadyang tanga. Mga ginang, anong estilo pa bang nais ng piliin? Akong unang pumili niyan! Mga ginang, ayon sa inyong mga itsura, ang tilang ito at ang disenyo, bagamat maayos naman, pero tela hindi sapat para sa dalawang ginang. Mga ginang, dito po kayo. Ginang, taglan niyo ang pambihirang kagandahan. Ang kulay na ito ay lalong mapapatingkad sa iyong karangalan. At kung idagdag pa natin ang nag-isang disenyo sa buong mundo, tiyak nakagitan kayo ng lahat. Tingnan ninyo, ang disenyong ito bukod tangi. Kapag sinuot niyo ito, tiyak na mapapalingon ng lahat. Kapag hindi niyo kinuha ito, wala lang katulad niya. Ginang, kunin niyo na po ito. Pagkiusap, umarin na po kayo agad. Gusto ko na umuwi para magpakasal. Ginang, tingnan po ninyo ang disenyong kulay na ito. Marangal at kakaiba, hindi kayang gaya ng iba. At ang telang ito, tingnan ninyo, matibay at matatag at napakaganda sa pakiramdam. Kung ipangririgalo ninyo ito, tiyak na matutuwang ng sobrang tatanggap. Tuwang-tuwa talaga. Bilis na kayo, bilis! Dito po kayo dumaan. Salamat po, bumalik po kayo sa susunod. Ang babaeng napusuan ng prinsipe, magaling magsalita, walang pakialam kung may mapahamak. Si Songshi, dumating nga talaga. Sa panay ni Dr. Lim, malapit nang matapos ang kasunduan. Kailangan maayos na maikubli ang prinsipe ngayon. Prinsipe, ano pong ginagawa niyo dito? Namamasyal lang. Naglilibot po kayo ng malaya. Ang babaeng ito, hindi ba niya alam na dapat iyayain ng prinsipe na pumasok sa loob? Misu, maganda ka ng tsaa para sa prinsipe. Yan niya makayabang mga taga-Janyan Palace. Sige na nga. Tuloy po kayo. Nagkakabala yung presensyang ito. Parang hindi ako makahinga. Pasensya na po kung siping tsa lang ito. Aayusin ko agad ang pagpasok mo sa palasyo. Huwag kang magmadali. Aling mataban niya ang nakita nagmamadali ako? Hindi ko rin hahayaang mapabayaan ang pamilya mo. Ang pag-aasawa sa palasyo, masaya ka ba? Ang tanong na yan, kung sasagutin ko ng tapat, pagka hindi na ako mabuhay. Prinsipe, ikay matikas at marangal at may matas na katayuan. Ang makapag-asawa sa inyo ay isang pagpapala na pinaghirapan ko na ilang buhay. Habang nandito ako, walang sino man ang makakaapi sa'yo. Sa ngayon, ang pinaka-naaapi sa akin ay ikaw mismo. May gana ka pa talagang sabihin yan. Para sa'yo. Wow! Talagang mayaman nga siya. Ang galing din niya magbigay. Prinsipe. Salamat sa regalo. Hintayin mo lang ako at dadalhin kita papunta sa palasyo. Ay nako! Siya! Bakit parang nagayong bastos na siya?
Dumating na ba si Dr. Lin? Oo, dumating na. Nasa bahay pa rin siya ngayon. Kumusta na? Nagpalitan ng mga talaan at kapanganakan. Naibigay na rin ang kasulatan ng kasunduan. Simple lang ang lahat. Mas mabilis, mas mabuti. Pumunta ka sa silid ng kanlurang bahagi. Si Dr. Lin nagpadala ng maraming regalo. Ang pamilya Lin ay mga doktor sa maraming henerasyon. At si Dr. Lin, taos pusong hangarin niya. Ang mga regalo dinala niya ngayon ay talagang hindi kaunti. Ang kaso lang, hindi ako makapaniwala kapag ako'y nakatuloy ng ibang lalaki. Si Songshi, hindi niya ako gugustuhin. Isang babae na walang visa. Lin Xingyuan, magtabi tayo ngayong gabi. Ha? Magtabi? Ngayong gabi? Nasasiraan ka na ba? Pero hindi pa tayo... Huwag mo nang alalahan ang mga proseso. Diretso na tayo. Magtabi na tayo agad. Magtabi na tayo agad. Hindi pwede. May babaeng bang ganyan? Masyado ka naman nagmamadali. Wala ka na bang kahihiyan? Jow, gusto mo bang mamatay kami ng nanay mo? Si Dr. Lin ay mabuting tao, pero may ilang araw pa bago kayo pwede magtabi. Ako... Dr. Lin, may pasyente pong humihingi ng konsultasyon. Aalis muna ako. Jow, ano na namang kalokohan ito? Ang prinsipe pumunta sa akin. Sabi niya, gusto niya akong gawing asawa niya. Bukas na rin forma na kasunduan. Ang prinsipe? Kung gusto ng prinsipe, sino bang makakapigil sa kanya? Jow, anong gagawin natin? Kaya nga sinabi ko kanina, gusto ko na makatabi si Dr. Lin. Si Songshi, isang taong mayabang. Walang dahilan para siya mangarap pa. Sa isang babang hindi na berhen. Nay, saan ka pupunta? Pupunta ko para cut ka rin si Dr. Lin pabalik dito. Kailangan magkatuluyan kayo. Ha? Dahan-dahan lang! Dahan-dahan ka lang! Ayos na bang pag-aayos sa kanlurang hardin? Halos tapos na po ang lahat. Bata pa ang dalaga, mahilig siya sa mga kakaiba at magarang bagay. Kumuha ka ng ilang mamahaling koleksyon mula sa pribadong bodega at ilagay mo sa kanlurang hardin. Opo, asikasuhin ko agad bukas. Sandali lang. Sama mo rin ang carpet na lana mula sa Lulan at pearl night mula sa West Sea at ang mga set na palamuting gawa sa palasyo at mga pulseras na coral. Dalin mo lahat yun doon. Ang ating mahal na prinsipe, natuto ng magpakita ng lambing sa babae. Pero kapag naisip ko, ang mukhang napakaganda na yon. Sino bang lalaki ang makakapigil sa sarili? Ngayong gabi, kailangan kong galingan para mapasaya si Chow Chow. Ngayong gabi, kailangan kong galingan para mapasaya si Chow Chow. Ikaw sa kama, ako sa sahig. Akala ko ba magtatabi tayo? Ay nako, yung sinasabi kong magkatabi. Pasensyon at di ko na ipaliwanag. Ang totoo, kunwari lang yun. Panglabas lang, para sa paningin ng iba. Natatakot ako may mangyaring masama, kaya napilit nila akong gawin ito. Ang pagkukunwaring ito, kung ayaw mo akong tulungan sa pag-arte, hindi rin kita sisisihin. Kung sakaling talaga na makasal ako sa'yo ng maayos, gusto ko na lang na ang tunay na pagsasama natin ay sa mismong araw na kasal natin. Sa totoo lang, hindi rin naman ako handa sa ganitong bagay. Ikaw talaga, mas maayos ka pa mag-isip kaysa sa akin. Kaya susunod ako sa'yo sa lahat. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Gabi na rin, magpahinga ka na. Gusto mo dito ka na rin sa kama? Jiang Hui, maganda ka na magdala ng mga regalo sa Su family. Sige po. Sandali lang. Ilang kahon ng dote ang inihanda? 24 na kahon. Sa pagkuha ng isang concubine sa Wangfu, 14 na kahon ay marami na. Isang munting karwahe lang ang gamit para ipasok ang babae sa bahay. Pero siya... Dagdagan mo pa ng 12. Opo.
36 na kahon ng dote. Kahit ang anak ng opisyal ng pamahalaan, ganyan ang dote pag ikakasal. Hoy! Ikaw, nung kailangan mo? Galing ako sa Jiangnan Wangfu. Nasaan si Miss Su? Ikaw, anong kinalaman mo sa anak ko? Maghahatid kami ng dote sa pamilya Su. Para kunin si Miss Su bilang concubine sa Wangfu. Hindi pwede yan. Ang anak ko ay kasal na. Ano? Paano nangyari yun? Kahapon ay dalaga pa lang siya. Paano nangyaring ikinasal siya ngayon? Bakit? Hindi ba pwede? Lahat ng gustong gawin ng anak ko, magagawa niya. Kailan pa ba? Kagabi lang. Palabasin niyo ang anak niyong babae. Kakausapin ko siya mismo. Hindi pwede. Kasalanan akong babae ngayon. Ang anak ko at si Dr. Lin ay kasalukuyang nasa salid na pangasawa. Mas mabuting lumayo muna kayo, Ginoo. Ay, Bakit ka pa natulog ulit? Miss Su, ano bang ibig sabihin nito? Jiang Hui, nandito ba kayo para makainom sa kasal? Pasensya na po. Kami ni Dr. Lin ay sobrang napagod kagabi. Wala nang oras maganda ng alak sa pagdiwang. Ikaw... Ginoo, maaari na po kayong umalis. Nasaan si Su Jiao? Nandito ako. Talagang bagay na bagay kayong dalawa. Anong ginagawa ng isang tao kasing taas ng posisyon niya dito? Sino siya? Siya? Siya ang asawa ko. Si Dr. Ling Xingyuan. Asawa? Oo, kagabi nagsama na kami bilang mag-asawa. Ako ay asawa ng pamilyang Ling. Habang buhay na akong bagay ng kanilang pamilya. Ayos. Su Jiao, magaling ang ginawa mo. Magaling ang ginawa mo. Nakakatakot talaga. Nakakatakot talaga. Natatakot ako. Ayos lang. Nakakatakot talaga siya. Tama ang ginawa mo. Huwag kang sumama sa taong iyon. Mas malaga ang buhay. Sobrang nakakatakot. Alas ka matay ko sa takot. Matagal nang hindi nagpakita ng ganitong emosyon si Wang Ye. Bagamat siya may hawak na kapangyarihan at mamuno sa mga digmaan. Sa kabila nito, galing pa rin siya sa hanay ng mga matatilinong scholar. Lagi siyang kilala bilang mahinahon at ugaling parang batong hiyas na makinis. Nasirang imahe dahil kay Su Jiao. Galit na galit talaga siya. May lakas ng loob na maghanap ng ibang lalaki sa likod ni Wang Ye at nagmamadaling magpakasal pa. Tunay na sinungaling ang babaeng yon. Ang mga gusto ko, wala pa kong hindi nakuha. Miss, may masamang balita. Nahuli si Ginoo. Sino? Si Dr. Lin. Nahuli siya. Ano? May namatay dahil sa gamot mula sa klinika. Buong pamilya ni Dr. Lin, lahat sila ikinulong. Pati ang klinika, pinasara na. Yung klinika na yon, wala naman naging problema dati. Bakit ngayon pa, biglang may namatay? At nahatulan na agad. Bukas, buong pamilya ni Dr. Lin ay pupugutan at papakita sa madla. Pupugutan sila at papakita sa madla. Napakabilis naman ng paghatol at sobrang bigat ng parusa. Kahit na may namatay, hindi naman dapat buong pamilya ang bitayin. Hindi na kailangan hulaan. Alam ko na kung sino may gawa nito. Sino? Siguradong si Song siya ay gumagante. Mukhang masyado kong minamanit ang kanyang paghuhumali niya sa akin. Ha? Halika.
Sino ka? Ako si Su Jojo. Naparito ako upang makipagkita kay Wang Ye ng Jiangnan. Isang oras na ako maghihintay. Hindi naman kamag-anak ang mamamatay. Hindi naman galing sa pamilya ko. Simulang pagbibilang. Sunugin ng insenso. Paglampas sa oras, wala na. Ang yabang talaga niya. Sabi niya, hindi naman daw pamilya ang mamamatay. Bahala raw sila kung gusto nilang mamatay. Hayaan mong pumasok muna siya. Opo. Binibining Su, pinapatawag kayo ni Wang Ye. Kahit sino pa man ang kaharap ng prinsipe, matatakot ka talaga at manginginig. Pero bakit ang babaeng ito ay tila kalmado pa rin? Pumasok ka. Wang Ye, kung hindi kayo magsasalita, aalis na ako.